Oh, ang taas na, oh. Diyos ko, lumakas lalo yung ulan. Okay, magandang hapon Pilipinas, magandang hapon Luzon, magandang hapon Visayas, magandang hapon Mindanao. Samahan niyo ako uli sa aking palatuntunan. Huli ka ni Jojo Sibial. Dito lamang ako sa aking live stream at Facebook Live. Huli ka Radio Internet Broadcasting at Huli ka News TV. Ating pong ulit talakayin. Ito pong matinding problema po ng ating bansa. Ito pong si Bagyong Karina ho, na ang laki po talaga ng pinsala na naidulot nito. Ha? At mayroon ho ilang mga video akong i-share po sa inyo na kung saan kahapon kasi po naputol ho tayo, gawa ho ng na hindi ho talaga maganda ang ating pong location. Nagkaroon po ng brownout dito po sa aking kinalalagyan, kaya naputol po tayo kanina, no, sa ating palatuntunan. Ating ipagpatuloy ngayon at upang pong ating pong talakayin itong mabigat ng problema dahil marami po ang nagsasabi na sinisisi nila ang gobyerno, sinisisi ang Pangulong Marcos at marami pang iba na kanila pong sinisisi. Ano? Pero ganun pa man, maganda ho na maging maliwanag po ang lahat. No? Sa pamamagitan ho ninyo, kasama ko po kayo para po sa talakayin po natin ito. No? Kaya thank you so much po sa inyo. I hope magkasakasama tayo ngayon sa hapon ng Huwebes ngayon, kundi tama, hapon ng Huwebes, no, para po pag-usapan natin itong napakatinding problema po sa ating bansa, no? Okay, sige po. At magandang hapon muli sa inyo at lalo na po sa ating mga kababayang OFW at doon po sa mga apektado ng bagyo. Okay, magandang hapon po sa aking kasamahan. Alvin Umandam Taata is watching. Alvin Umandam Taata is watching. Ang aking hipag ho, Emily Awitan is watching. No, diyan po sa 3C Martyr City, Cavite. Magandang hapon. Kahit busy itong hipag ko, mayroon po itong trabaho, may time pa rin ho siya para ho ako'y panoorin. At ganoon din ho ang aking kasamahan diyan po sa Tagaytay City ho na nanonood ngayon o nakatutok ngayon sa ating palatuntunan, no, si Sir Randy Anakay. Good PM po, sir. Ingat po. Salamat Randy Anakay from Tagaytay City. Tagaytay City, Cavite. Okay, tawagan lamang po natin, no, bago tayo magpapatuloy ho. Kanina po kasi tumawag na po si kasamang Julay Pudok. Siguro po may mga mahalaga po siyang ibabalita sa atin. At kung nakita ho ninyo ito, ulitin ko lamang, nais ko lamang i-share sa inyo ito, no, na matindi ho ito. Nakita ho ninyo, isang subdivision ito. Itong subdivision na ito, credit to the owner of this video. This video is not mine. Thank you so much. Ginamit ko po. Dahil nais ko lamang pong ipakita sa inyo. No? Hindi ho natin kailangan manira. Hindi ho natin kailangan magsalita kung anumang bagay. Ito po ang sinabi po ng ating Pangulo. Ito po ang ating pong, pakinggan po natin itong sinabi po ng ating Pangulo habang nagro-roll itong ating video. Okay? Higit 5,000 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Okay, thank you so much Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kanya pong sinabi po, yan po ay gagawin at nagawa na. So ang problema ho ngayon, kung nakita ho natin, may mga ilang pa ring mga basura, pero hindi na ho katulad dati na dahil sa basura, makita ho natin, no, yung problema po ng ating pong bansa. Ngayon ho, hindi na ho basura lamang, no. So magandang hapon po sa mga kumakaway-kaway po diyan. Shout out po sa kanila. Sa isang lugar ho yan sa Marilao, Bulacan. Kung dati ho ako nakatira ho diyan, meron akong tahanan ho diyan, no. Ito ho, lumubog po ang kinang lugar, no. At grabe po talaga. Nakita ho niyo sa right side, kung kayo nakaharap po sa inyong screen, yan po yung malawak ho na ilog. Malaking ilog ho yan. Ang kabila ho niyan ay Caloocan, no? Sakop po ng Bagong Silang at Shelterville, no? Ng Caloocan City. North Caloocan ang tawag nila. Yan pong maraming tubig na yan po ay daanan po. Daanan po ng subdivision para ho access road from Caloocan going to Bulacan, no? So nakita ho natin, malalim ho yan. Yang tubig na yan, mismo na nakatutok sa inyo, malalim na ho yan. Kasi ang sa kabilang side ho niya na may tubig ho, ilog ho yan. So matindi po talaga.
ang dinanas po ng ating mga kababayan na paghihirap, hindi lamang ho sa lugar na yan, kundi maging sa ibang lugar. Di ba ho? Sabi nga ho nila, sinisi ho nila, siyempre yung mga galit ho sa Administrasyong Marcos ho, sinisisi ho nila ang Pangulong Marcos. Tandaan ho ninyo, pangatlong suna pa lamang ito ng ating Pangulo. So marami pa pong mga gagawin na hindi lamang humaantala, magtuloy-tuloy ho yan. Kaya nga sabi ko, hindi lamang ho basura ang problema. Kung di ho, ang problema, ito po problema ho ng maraming bansa, maging sa Canada, sa US, sa China, at iba pang mga lugar. No? Nakaranas ho ng ganito ho. At ay magpasalamat dahil kahit pa paano ho, ay wala ho masyadong, kumbaga ho, walang masyadong mga tao. Kumbaga mga properties lamang. Mabigat ho talaga dahil ang properties ho nila nabaha, na-distruso ho. Kaya siguro, ang mag-order po ng state of calamity at isa pa ho rito, ang Pangulo mismo ho, naglibot ho sa iba't ibang party ho ng Metro Manila. Hindi lamang ho dito, plano ng Pangulo na magbigay ho siya. Actually, sa nabutas ho, nagbigay na ho siya ng tulong, no? Mga relief goods, no? Ang Pangulong Bongbong Marcos Jr., wala lamang akong picture ho para ipakita sa inyo. At ganun din ho sa Valenzuela City at marami pa pong mga syudad na apektado po nitong baha. Halos lahat po naman ng syudad ho dito sa Metro Manila apektado, ganun din ho mga probinsya, no? Maging ang Bulacan, maging ang Pampanga, maging ang Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, lahat po yan apektado po ng pagbaha dahil po sa bagyo pong tawag nito, bagyong Karina ho. At tayo magpasalamat at tayo ho'y magsama-samang manalangin ho sa pangalan ni Jesus, no, ating dakilang Panginoong Jesucristo, na sana ho ay hindi lamang sana lumayas na lumayo ho sa ating pong area of responsibility. Ito pong bagyo na puminsala po sa atin pong lahat po tayo halos napinsala. At kung alam po ninyo, maging yung hospital po, yung Philippine General Hospital, ay talagang uminda na rin ho sa dami ho ng pasyente, no? So, malaki po ang kinakaharap ng problema ng Marcos administration. Hindi po natin pwedeng lagi na lang sisihin po ang gobyerno. Ako po talaga, number 1 po akong komentarista ho. Number 1 po akong bumabati ko sa gobyerno kapag may ginawang mali. Ang dapat po nating sisihin po, ito pong mga mapagsamantalang mga negosyante o mga ordinaryong tao na walang habas pinutol ang ating pong mga puno sa kabundukan. Pangalawa ho, dapat na pong tuldukan ng Pangulo ho, ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., yung ginagawa hong reclamation ho dyan sa Manila Bay ho. Isa rin ho yan sa nagpahamak ho sa atin. Isa rin ho yan sa naging koso ng sa pagbaha. Dahil bakit? Hindi na ho malaman ng ating Panginoon. Binigyan ho tayo ng kabundukan, binigyan tayo ng patag. Ano po ang ginawa nila? Di ba? Ano pong ginawa nila? Ng ating pong mga yung bundok ho, ginawang patag. Kasi ginawan ho nila ng mga subdivision at iba pa na mga negosyo. Yung dagat naman ho, tinabunan ho nila. Samantalang ho, napakahirap na po ang ating sitwasyon. Di ba ho? At ito, si Mark Junan Sibial, anak ko ito, sabi niya sa akin, sige, thank you Mark Junan Sibial. At ganon din ho si Patas Balitang, aking kasama, Jimmy Eustaquio from the province of Bulacan is watching ho. Salamat po ng marami sa iyo, paring Jimmy Eustaquio. Thank you po. Tawagan lamang ho natin si kasamang Julay Pudo upang makuha po natin ang ilan pong mga kwento ho na kanya pong mga nasagap, no, kahapon, nung isang araw at maging ngayon po. Kontakin lamang po natin. Sana po may load pa tayo para po makausap. Yan ho, napakatindi ho talagang tingnan ho ninyo yan ayan ho, mahaba ho itong video na ito. Salamat po sa may-ari ng video na ito. Magandang hapon, kasamang Julay Pudok. Sorry kahapon, naputol tayo dahil nagkaroon po ng brownout ho dito sa aking pong kinaroroonan. Okay, kasamang Julay Pudok. Yes, nakikiusap itong si Senate President kay Pangulong Pangulong Marcos dahil nakukulangan siya doon sa totaling ban ng smuggling, so illegal smuggling. At saka yung palang yung sa gambling, yung pogo ba na adyo. Oo, gusto niya, ginigiit niya kahit anong uri daw ng sugal ay ito taliban niya. Dahil maliit man o malaki, ito taliban niya kahit wala na executive order. Kasi galit po kamay na baka lang kanyang gagawin sa mga sugalan niya. Pero baka kasama na din yung mga kolot yung mga sakla o yung mga tupad
any cetera, na dapat i-eat daw niya yun. Dahil kasi, sugalan na yan, in general, ibig sabihin itong kalahatan niya. Kaya dyan ang gagaling yung maraming krimen, dahil pag nawala na naman sugal, yung iba nagnanakaw, yung iba pumapatay, nang-hold up, kahit anuman liit na sugalan na yan, o malaki, ganun din yun, lalo na yung pogo, di ba? Ang dami mga aksidenteng naganap dyan, yung torturous, yung prostitution, meron pa droga yan eh. Dami, oo. Pero, gusto niya, yung anong uri, maliit man o malaki, sama niya na, katulad ng wedding, color game, o ano man, kaya kung pati karakas, makipasama niya na, pasasugan. Yun ang sabi niya kay Pangulong Marcos. Kaya yan, nakukulangan siya doon sa total ban ng Pogo gambling. Pwede gusto niya lahat ng gambling sa ating bansa ay matigil na para maisa itong krimen na nagaganap sa ating bansa. So yun, Joe. Pero hihintayin natin kung ano sasabihin ng Pangulo dyan. Dahil hindi naman siya kumitibog sa mga ganyan. Kung ang inano niya lang yung Pogo ba? Dahil nga umilit yung issue dyan, di ba, Joe? At talagang bumigat yung issue dyan dahil sa sugalan niya. Dahil maraming involved dyan, pati mga politiko, mga NGO, at iba pa, may mga politikong nasa likod niyan, na sa ngayon na iniimbestigahan pa rin para malaman kung sino talagang protector niya. Dahil hindi naman lalakad niya mga yan kung walang malaking tao rin sa taas niyan na gumagalaw ng Pogo ban. Yung kay Alice Gogo, simple lang yan eh. Dahil kasi meron din pinagmamalaki sa taas yan. Kaya ganun na nangyari doon. Yun na, Joe. At inaabangan natin kung anong klaseng uri ng sugal yung sinasabi ni Senate President. Kung talagang, alam mo, meron nga yung sinasabi niyong PD, yung sa sugal law, ano ba yung presidential decree, yung Joe? 16 auto. 16 auto. Hindi ba malakanyang na rin yun? Bakit hindi ba natutupad yun? Naipatupad kasamang July. Kanya lang ho kasamang July. Talaga hong hindi lamang ho salot ito, demonyo ho talaga ang mga nasa likod nito. Bakit? Nakita ho ninyo ngayon, mga nakaupo ho sa gobyerno. Hindi na lamang ako magbanggit. Mayroon ho dyan governor, mayor, at iba pa ho na mataas na opisyal na involved ho sa sugal. Di ba ho? Kaya kung sakali man ho, maiban ho yan. Oo, ang problema kasi dyan, hindi po kasi naging malaking issue po yung sugal sa kanila. Dahil ang dapat talaga dyan na gawin kasamang Juday, tama ang Pogo, binan nila kasi bakit yan po ang nag-cause ng malakihong krimen na mga nangyari dito sa bansa natin. Pangalawa, yung online gambling. Kasi yung mga sinasabi mo mga sugal, characters, iba man yan ay tinatawag natin na sabihin natin na hindi naman ho araw-araw ginagawa ng mga tao ho yan eh. At saka ang pulis, hindi nagpabaya dyan, hinuhuli ho ng pulis yan. Ang hindi po kaya hulihin, pasensya na po sa mga pulis, yung sinasabi nyo na Pogo at ito pong online gambling. Kasi nga, di ba, tinanggal na ho yung online sabong. Pero lumalabas pa rin po sa inyong social media, sa inyong Facebook ho, yung online sabong. Lumalabas pa rin ho itong mga online gambling ho tulad ng color games at iba pa. So anong ginagawa ngayon ng tao? 24/7. Kung ang pulis ay nagserbisyo ng 24/7, ganun din ho ang online gambling. Yung ibang mga sugal na sinasabi mo, sabihin natin sakla, talagang bawal ho yan. Kasama ho yan sa PD 16 auto. Ang problema ho riyan ay hindi naman ho yan araw-araw na riyan. At kung talagang ipagbawal, okay lang ipagbawal dahil batas ho yan eh. Pero ang ibig ko lamang sabihin na dapat ho talaga pagtuunan ng pansin ng Marcos administration, ito pong problema ho sa Pogo na binanaho nila na talagang zero na talaga. Zero na. Marami kasi nakikinabang dito mga politiko. Walang ibang nakinabang dyan kundi politiko at ilan po natin matiwaling pulis. Pangalawa, yung online gambling, mayroon tayong NBI, mayroon tayong CIDG, mayroon tayong PNP, di ba? May mga cyber tayo, di ba? So kompleto tayo. May budget po sila, malaki po ang budget sa kanila. Bakit hindi nila masawata-wata yung online gambling na yan? Na yan ang pinakamatinding problema. Isa sa pinakamatinding problema. Kaya nga kasamang July, kung yan ang atin pong pag-usapan, hindi siguro kakayanin ng gobyerno natin dahil kahit ipahuli, ipatigil ho yan, lulusot at lulusot lalo na po sa mga liblib na probinsya. May mga syudad,
May mga bayan nga dito lamang sa Pampanga, dyan ho sa bayan ng Arayat, pasitabi po sa LGU dyan, at sa puliso dyan. Marami po mga illegal dyan na hindi kayang pasukin ng ating pong kapulisan dahil very invested area. At marami pang iba. So, kailangan po talaga pagtuunan muna nila, unahin muna nila, ito pong problema sa online gambling. Legal man o illegal. Kasi meron na ho tayong casino. Di ba ho? Ano pa ba ang problema? May casino na ho tayo, na legal ho yan. Bakit kailangan pa ng online? Kahit ho sa loto, ipatigil na rin nila yung electronic loto. Yung tataya ka. Di ba kasi wala na pong ibang ginawa ang mga tao, kundi po sumugal, magsugal. Di ba? Halip ho na, ito, tingnan ho ninyo ang buhay natin ngayon. Di ba? Halos so, ito karma na ito sa atin. Di ba? Kasama July, ituloy mo. Mabanggit niya ni Senate President, nakulangan nga siya doon sa gano'n. Gusto niya lahat ng uri na sugal, lahat. Mababa man o mataas. At hindi na raw kailangan ng PD, yung parang sinasabi sa piloto. Kapitan na raw niya ng kamay na bakal para matigil na itong mga sugal sa ating bansa para umunlad naman daw ang ating ekonomiya at industriya. Pero yung pa rin sa mga ibang nakikinig, parang hindi pa rin sila naniniwala sa mga ganong suggestion ng mga ibang mga politiko, ng mga katulad ng senador o congressman. Dahil sila rin ang nasabi raw nasa likod ng mga illegal na sugalan. Para sa huli ng program, July Pudo, mag-uulan. Okay, salamat ng marami kasama July Pudo. Okay, sabi ho dito ni Sir Fred Castissimo dyan po sa probinsya ng Pangasinan. Maraming salamat. Ingat ho kayo dyan. Kumusta po, Sir Fred Castissimo? Ang lalawigan ng Pangasinan, dito po sa Bagyong Karina ho. Sabi niya, good afternoon, Boss Jojo. Ingat tayong lahat. Sanhi ng Bagyong Karina. Salamat po sa inyo. At ito naman po ang pangalawa niyang comment ho ni Fred Castissimo. PD 16 Auto, violators may ilan pa rin. Gaya ng burarit, sabong po yan sa mga barangay, drop ball, etc. sa mga paradahan ng mga tricycles. So, meron ho. Ito, paano ito masawata? Itong problema ganito. Doon po sa ibinabalita ho ni kasamang July Pudo. Diba? Problema nga lamang sa bahay, hindi natin masolusyonan. Ito pa kayang sugal na ito. Mabuhay ka, Boss Jojo. Salamat, Sir Fred Castissimo. Thank you na marami po sa inyo. Sino pa bang di ko nabati ho? At bago ho tayo magpapatuloy po ng ating pong talakayan, no? Wala na siguro ako nakalimutan. Okay, go tayo. Yan, balikan lamang ho natin itong problema ho sa pagbaha. Marami po ang nagko-comment ho na kasalanan daw ni Pangulong Marcos. Siyempre ho, pagkontra ho sila sa administrasyon, sisihin ho nila yung nakaupo. Alam po ba ninyo, nag-viral ngayon at napanood ko po mismo, ito pong actor ho na si Gerald Anderson para ho sumama po o tumulong ho para mag-rescue sa mga nabaha. Artista ho si Gerald Anderson at ang iba pa ho ha. Marami po tayong mga barangay official, maging ho dito sa Caloocan ho, nakita ho natin kung paano ho sila mag-responde ho ng baha ho, lalo na ho dito sa barangay 159 ng Caloocan City. Ganun din ho dyan ho sa barangay 163 ho ng Caloocan City. At sa iba't iba pa ho mga barangay dito ho sa Metro Manila at maging sa iba't ibang mga probinsya. Ako po sumasaludo sa inyo at palakpakan lamang ho natin sila sa kanila pong agarang pag-aksyon. Kahit ho hanggang galiig ho ang baha. At mahirap, delikado ang kanila pong kalagayan bilang ho isang mga barangay official, barangay tanod, mga LGUs natin, yung ating po mga rescue team, ang NDRRMC, at ang lahat po ng mga volunteers, non-government organization na nagsama-sama po sila. Artista ka man o ordinaryong mamamayan ka, nandyan po upang tulungan sa mga pag-rescue ho ng ating po mga kababayan na salanta ho, o nabaha o biktima ho, ng pagbaha nitong Bagyong Karina ho. Okay, maraming salamat po sa inyo. Mayroon din ho tayong mga napanood ho na video ho na habang rumaraga sa itong bagyo ho, may ilan po tayong mga naanod ho sa baha at ang iba naman ho, habang ho malalim ang baha or malalim ang tubig ho, lumalalim ang tubig ho, kahit sang banda ho, maging sa kabaan ng EDSA, maging ho saan, maging ho dito sa aking kinaroroonan ho, talaga ho ang taas ho ng tubig. Kakaiba ho ito, para hong akala ko na para hong undoy ho itong nangyari ho sa atin, nakita ho natin kung gaano kabilis ho ang mga pag-aksyon ho ng ilan po nating mga opisyalis ng gobyerno.
Minsan natin silang napasadahan upang batikusin. Ngayon naman po atin po silang pasalamatan sa kanilang pong agarang pag-aksyon. Mantakin ho ninyo ang kanilang sitwasyon, hindi biro ho, na dapat hong manatili ho sila sa kanilang mga tahanan upang ho maging safety ang kanilang buhay, pero hindi po nila ginawa, kundi po nandun sila upang magserbisyo. Yan po ang tinatawag nating bayanihan ho ng ating mga kababayang Pilipino. At ang iba naman ho, habang bumabaha, ang iba ho ay naliligo ho, talagang nag-i-enjoy na lamang ho sila. Kahirap po ng kanila pong sitwasyon, marami po akong tinawagan kahapon sa iba't ibang mga probinsya at maging dito sa Metro Manila, katulad ho ng Maypaho, Caloocan City, napakataas ho ng tubig ho riyan. Sabi nga po nung isa kong kasamahan ho sa Diaryo, huli ka Diaryo ho, sabi niya, nandito na ho kami sa second floor, kasamang Jojo. Sabi ko sa kanila, mag-iingat ho kayo at ganun din ho dyan ho sa isang barangay ho ng Quezon City ho. Yung kaibigan ko kasama, si kasamang Jun Dumikil ho, ang kanilang barangay chairman ho, si Kapitan Mike Hamin ho, ay naglilibot din ho upang tingnan ho ang kanya pong mga constituents, ang kanya mga kabarangay. At ganun din ho, namigay ho sila ng mga relief goods o mga pagkain ho para doon sa mga biktima o sa mga nandyan po sa mga tawag nito, yung evacuation center. Salamat po sa lahat ng mga kababayan nating Pilipino na talaga hong ang kanilang buhay hindi lamang sa pagriskyo, sa pagtulong sa ating kapwa kababayan, kung hindi namigay sila ng personal nilang tulong. Naalala ko nung panahon ng Undoy ako mismo personal nakarating pa ako sa Marikina at hindi na kami pinapapasok ng Marikina, police at ganoon din po ng LGU at mga barangay doon kasi po napakalalim na po ng baha dyan po sa Marikina nung panahon ng Undoy. Nakita ko mismo yung si Pangulong Gloria, dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo naglilibot sakay po ng kanya pong sasakyang pantubig. So nakita natin kung gaano po talaga, gaano po ka tawag nito, gaano ang ating po mga kababayan pagdating sa mga sakunang ganito. Ang mabigat rito, hindi biro ito, pagkatapos ng State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., ikatlong suna niya. Pangatlong suna, ikatlong suna Abay, ito na kaagad ang naranasan natin, Para bang ang sabi nila, kinarma daw ganun ang sabi nila. Pero sa akin wala karma rito. Dahil hindi lamang sa bansang Pilipinas ang binaha, kundi po sa buong mundo, halos binaha tayong lahat. Yung pong mga malalaking bansa na sabi ko nga talagang hindi ka panipaniwala na sila din binaha. Naalala ninyo? Yung ano ba ito? Abu Dhabi ba ito? O Dubai, Airport po nila. I-correct ko ninyo kung mali ako binaha din Anong klase mga bansa yan? Anong klase mga syudad yan? Class E yan. Napakagandang mga syudad. Magi sa United States of America, magi sa Canada grabe ang disiplina nila diyan. Pero binaha pa rin sila. Di ba Dahil ito na nga po ang tawag dito. Yung pong ating pong paglapastangan sa kalikasan. Hindi biro ang paglapastangan natin sa kalikasan. Dapat po talaga na tayo ay magtulungan. Sabi ko nga, yung bundok gawing patag at yung patag naman gawing bundok. Yung dagat tinambakan para gawin lupa na lalagyan ng kanilang mga proyekto. Dapat maipatigil na itong pagtambak Diyan po sa Manila Bay, ang laki po ng espasyo riyan. Tingnan ninyo, ang laki po ng espasyo na sira na sa ating kalikasan. Magandang hapon po sa aking kapatid si Maria Cristan Sibial Ducosin. Sabi niya rito watching at Kuwait ingat po kayo diyan. Kumusta po ang bansang Kuwait sa Bagyong Karina? Ito, nasa kabilang linya muli si kasamang Julay Pudok, ating pong pakinggan muli ang kanya pong ibabalita sa hapon na ito. Kasamang Julay Pudok, welcome back. Yes, umikot kami na ating Pangulo, Nag-ocular inspection siya sa Manama. Una niyang inikot itong Valenzuela, yung sakop ni Mayor Gatchatian dahil maraming napabalita na sobra yung bahagya sa sakupan ni Mayor. Ayaw kay Mayor kanina, napakinggan ko sa kanya interview. Natutuwa nga siya na ang Pangulo ng mismo gumagalaw para sabihan yung mga NGOs, local government o yung mga DSWD, at yung mga iba pang mga barangay
na magtulungan para mabigyan ng konting tulong itong ating mga kababayan na nabiktima ng baha. Dapat sabi nga ni ng Pangulo, kailangan lagyan pa ng dyan, yung parang yung gamutan ba, libreng gamutan para sa mga nabiktima ng marami nabibiktima dyan, kundi ng dengue o yung leptospirosis. Kaya gusto niya magkaroon ng clinic sa bawat barangay. Ganun din sa Caloocan, sinabihan niya, nandun din si Along Malapitan. Yes, At sabi ni Mayor Along Malapitan, natutuwa. Nalilikot ni Pangulo kasi nga may lumalabas naman na issue na tinatanong kung nasaan ang Pangulo. Kaya nga, siya na mismo lumabas para ikutin niya kamalaman na yan. Sabi naman ni Along, tuloy-tuloy din ang kanilang pagtulong niya sa Caloocan at lahat ng kanyang mga konseho o konsyal o mga local government na barangay ay miniting niya para magbigay ng ayuda sa kanilang mga nasasakupan. Libreng gamot, libreng pagkain o naman tubig o mga anumang bagay na pangangailangan ng kanyang mga kababayan. Ganoon din kay Toby Chanco. Sabi ni Toby Chanco na sabi niya talagang lumaki yung tubig na kanyang lugar dyan sa Botas. At sabi ni Congressman, hindi naman sila nakukulangan sa pagbibigyan ng mga tao. Kasi mayroong parts dyan na sira, Joe, na parang ngayon bumanggaya sa isang lugar dyan na wala naman ang sawi kundi nasira yung bus, may mga tao roon. Kaya sinakululuan nila dumating yung Europe Protection at saka yung mga Philippine Coast Guard at iba pang mga tumutulong. Isa-isa yan. Sa Nabomas naman, ay sa Madabon, talagang makikita mo yung sipag ni pangalan na Jenny Sandoval. Si Mayora. Binaman na siya, Binaman na sa pag-iikot. 24/7, tinatutulong. Hanggang ngayon, gising na gising siya. Talagang binapatay niya kanyang mga kababayan. At nagbigay na rin siya ng mga ayuda doon. Dahil sinabi naman ng Pangulo sa kanila, yung kamalaban na yan, talagang kailangan tulungan. Dahil malapit yan sa bahay nyo Andyan yung mga ilog. Nag-declare na ba ng Nag-declare na ba ng state of calamity ang Pangulo? Oo. Sabi ng Pangulo. Nag-declare na ba ng Dadalawin niya, kundi pati yung Bulacan, At kailangan makita rin yung Bulacan. Dahil si Governor Daniel Fernando ay nagbibigay na rin ng ayuda dyan sa may evacuation center. Kasama sila Mayor Christian Natividad. Dahil lumubog rin yung Bulacan, na hanggang na ng tao, Dahil yung Kalumpit, yung Hagunoy, yung Paumbong. Kasi alam mo, pinakawalan na nila sa Bustos, yung Bustos Dam, yung tubig. Oo, yung tubig ng Bustos Dam, saka yung Ipo Dam. Kaya lumaki. At yung iba pang tubig dyan, galing ng Apalit, Pampanga, yun. Ang sanhi ng paglaki ng baha sa mga nasabi kong lugar. Kaya yun, tuloy-tuloy yung mga servisyo ng ating mga local government, Papa Governor, Papa Mayor, lalo dyan sa Caloocan, sa Nabotas, dyan sa Valenzuela, at Malabon. Yun lang yung masabing Bagyong Karina, July Fruto, para sa ulit ang program nag-uulan. Okay, salamat ng marami. Salamat ng marami. Ang hindi ko lang maintindihan kung hindi ko po alam paki-correct ko sa akin. Sabi ko nga sa inyo, kayo ang broadcaster ko rito. Kayo po ang announcer ko rito, radio announcer dito. O kayo po ang announcer ko. Paki-comment na lamang kung ang ating pong Pangulo nag-declare na po ng state of calamity sa Bagyong Karina. Ito po sabi po ng aking kapatid Maria Cristan Sibial Ducosin, walang bagyo dito, mainit at humidity. Till September 15. Okay, very good. Salamat aking kapatid Maria Cristan. At ito pa, sabi niya dito, sabi ni Maria Cristan Sibial Ducosin, uulan lang ng isang beses o dalawa sa isang taon. Kung may yellow sa taas ng European, bababa sa Middle East. Yan po sabi niya. Ito naman Kipatas Balita. Sabi ni Patas Balita, mga Chinese group namigay ng ayuda sa nasalanta sa baha. Nakita ho ninyo ito siguro yung mga Filipino-Chinese kasamang Jimmy Eustaquio. At saang mga lugar ito, namigay po ang ating pong mga kababayan o ito po mga Filipino-Chinese na namigay ng ayuda po sa mga biktima ng pagbaha. Okay, salamat po ng marami at ito nga hindi lamang dito sa Metro Manila, sa Region 3, Region 4E, at iba pa probinsya, iba pang rehiyon at maging ang Bicol Region
Ang Mimarupa, kumusta kaya ha? Ang Mimarupa. At ang iba pa hong party ho. Ang talagang tinamaan ng husto, ito pong National Capital Region, Metro Manila, or Region 4E, no? Calabarzon at maging ang Region 3, Bulacan, Pampanga, ho, yun po ang matinding tinamaan ho. Kumusta kaya ang probinsya ng Zambales? At patingin ko lamang po yung aking kaibigan, dati pong Chief of Police ng Caloocan City ho, na si Police Colonel Robin Lacuesta ho. Napalitan na po pala siya. Doon sa dyaryo namin, nandun pa rin po siya. Siya pa rin po ang Chief of Police. Kaya ngayon pa lamang po, humingi na po ako ng paumanin. Siya po nandyan na po sa National Capital Region Police Office ho, si Police Colonel Robin Lacuesta. Bago na ho ang Chief of Police ng lungsod ng Caloocan, halos umabot din ho ng kulang o humigit kumulang 2 taon po ang kanyang pagsiservisyo sa lungsod ng Caloocan. Naturalmente talaga kailangan hong palitan na ho sila dahil umabot na ho sila sa kanila pong termino, no? Sabi nga ho, para mapagbigyan, ang totoo ho niyan, para mapagbigyan yung ilan po nating mga kababayan o ilan po nating mga magagaling na pulis, no? Na para makapaglingkod din at may pakita din ho ang kanila pong serbisyo para sa lungsod o para sa bayan, no? Ito hindi na ho kailangan palitan sana magtuloy-tuloy na lamang, pero hindi ho pwede ho para ho mabigyan ho ng pagkakataon, no? Sabi niya ho sa akin, waiting ho siya o naghihintay na lamang ho ng isang probinsya na mabakante at doon ho siya mailagay. Ay praying ho, mag-pray ho ako. Pinagpe-pray ko po si Police Colonel Ruben Lacuesta na maging provincial director ho, lalo na ho dito sa Luzon. Maganda ho nga sana kung dito sa Region 4E, Calabarzon at malapit lamang ho sa akin, no? Napakabait ho yan na Chief of Police ho ng Caloocan. Marami ho magagaling at mababait ho na Chief of Police ho dito sa Metro Manila, ha? Pero isa ho siya, talaga hong isang text mo lamang ho, sagot agad. Pag tinawagan mo, tinext mo, sumasagot agad, no? At the same time ho, pag kailangan ho ninyo, kailangan ho namin, o kailangan ko ho, ng mga report ho, news ho sa kanyang nasasakupan, agad-agad ho, pinapadala niya ako or kinakausap niya ako or ina-interview ko siya sa aking programa sa radyo, maging sa aking programa ho sa Facebook, StreamYard ho, sa live streaming, online news ho, at maging sa dyaryo ho, ha? Kaya mabuhay ka, congratulations ho, ka Police Colonel Ruben Lacuesta ho, sa bago ho ninyong yugto na naman ho, na iyong papasukan sa inyo pong pagiging Philippine National Police Officer ho, ha? Pinumusta din ho natin ang Region 5, ang Regional Director ho ng Region 5 na si Police Brigadier General Andre Perez Dizon ho, kung kumusta ho ang kanila pong kalagayan sa Bicol Region, ha? Hanggang sa mga oras na ito, wala pa rin hong feedback o wala hong reply sa akin, ha? Pero okay lang ho, alam ko hong busy ho sila at syempre ho, aking pakiusap po, paki-share lamang po ng aking video ho, ito pong ating palatuntunan. At paki-like, comment lamang ho kayo kung kayo ho nagpa-participate sa akin at ang ilang kong mga viewers ho. Salamat po sa inyo. At sabi ko nga ho, magtulungan ho tayo ho. Ako ho ang tagapagsalita dito, kasama ko po kayo sa aking pong palatuntunan. Kung ako po ang nagsasalita dito, kayo din ho ang aking pong broadcaster o announcer po sa aking palatuntunan, ha? Siyempre, magandang hapon din po sa aking mga supportive ho na kapatid, no? Siyempre, pag magkapatid ho, solid ho yan, magkakaisa at magsama-sama, di ba? Ayan po, nakatutok po sa akin ngayon ang aking kapatid ho na si Jennifer Sibial Manibog, ha? Diyan po sa province of Rizal ho yan, ha? Jennifer Sibial Manibog is watching sa province of Rizal ho yan, ha? Ito po, sabi ho ni Patas Balita, sabi niya dapat daw hagipin ng baha ang airport sa dahil daw mapahanggang ngayon hindi pa din mapalitan ng pangalan ang ating airport ng Manila International Airport. Yun sabi po ni Patas Balita, ha? Kasi marami hong gusto palitan ho ang pangalan ho ng Manila International Airport, ang Ninoy Aquino International Airport. Yun kasi ho ang mahirap po dito sa bansa natin, ano? Pag sa ngalan ng politika talaga ibang klase ho, ha? Pag naupo ho, halimbawa naupo ang Marcos administration, siyempre ho, gusto ho nila kung ano po ang gusto nila, di ba ho? Ayaw na lamang ituloy na lamang ho kung ano ang nasimulan. Meron din hong bumulong sa akin, kumusta daw po ang mga Duterte? Nitong bagyong Karina ho, sila ba ay nakatulong ho sa katotohanan lamang ho. Sa totoo lamang ho, dito wala naman ho tayong pinapanigan, ano? Maging vice presidente man yan o maging pangulo man yan ng bansa ho. Nung mga nakarang panahon ho ng bagyo ho dyan ho sa Leyte at Samar ho, lalo na ho sa Tacloban ho, ha?
ang dati hong Pangulo, Mayor ho ng Davao na si Mayor na Rodrigo Duterte ho, ay agad hong tumulong ho yan. Ho, dyan ho sa Baguio sa Tacloban ho, ha, sa Tacloban ng province of Leyte, ha. Tacloban City ho, ha. Ngayon daw ho, sabi ho ng ilan po nating mga netizen ho, siyempre baka ito'y makamarcos ho ito, kaya hinanap po nila si Duterte. At yun naman ho mga Duterte ho, sinasabi nilang karma ho sa suna po sinabi na marami na pong ano, ha. Ulitin ko ho, ha, problema pa rin po ang basura, pero hindi na ho katulad dati ho. Nakita ho ninyo itong tubig na ito, nasa harapan po ninyo. Ito pong baha na ito. Noong mga panahon ho, talagang maglutangan ho dyan ang samot-saring mga basura. Pero ngayon ho, naging na rin ho nga disiplinado ang ating mga kababayan. Kasi nakita ko, may mga drainage ho tayo na tawag nito, yung natabunan ho, o nabarahan ho ng mga basura. Ho. Kapag ho tinanggal yung basura, bumabaho yung tubig. Ano? At nakapagtataka lamang ho ito, ha, for the first time, ha, kung di man ako nagkakamali, maliban sa Ondoy ho, nako po, matindi po talaga ang baha ho natin ngayon, itong bagyong habagat o bagyong Karina, ha. Mantakin ho ninyo yung bus ho, yung mga truck ho, yung mga bus o truck ho, matataas ho yan. Pero, kumbaga, abot pa rin ho sa kanila ho, yung mga bus ho natin at mga truck ho, ha. Kung nakita ho natin dyan ho sa kabaan ng EDSA ho, yung mga sasakyan ho, yung mga four-wheel o yung mga kotse ho, ha? Parang laruan na lamang ho eh. Lumulutang ho sa tubig. Matindi ho talaga. Kaya nga sinasabi yung global. Yun pong problema ho natin eh. Kaya nga sinabi na ho yan dati ho, nung dati hong vice presidente ho ng bansang Amerika ho, na si Al Gore ho, ito pong problema po natin sa global warming, ito pong problema po natin na dapat ho talaga matugunan ito ng iba't ibang mga bansa. Pero wala ho, ibinabaliwala lamang dahil nga po sa dami na hong magagaling, no? Magaling ho nating mga inhinyero, at maraming pera ng mga bansa, patuloy po ang kanila pong tawag nito, yung kanila pong pagde-develop po ng bawat lugar o bawat syudad at bawat bansa. Kung nakita ho ninyo ang bansang Pilipinas, lalo na po dito po sa Manila Bay, nasako po ng Manila, para Pasay, Paranaque, patungong Cavite ho yan, ha? Kung nakita ho ninyo yung tinambakan ho dyan, tinambakan ho ng lupa o buhangin ba yan, ang tawag ho nila dyan, lupa, napakalawak ho niyan. Kung nalala ho ninyo yung Mall of Asia ho, kung di ako nagkakamali, dating basurahan ho yan nung ako'y bata pa. At tinambakan ho nila, ngayon ho, napakalawak na ho, na commercial place ho, commercial area ho yan. Dati-rati ho, Ross Boulevard ho, kung nakita ho ninyo yung Ross Boulevard ho, yan ho ang unang-una ho panahon na talagang ang tabi ho ng Ross Boulevard ay dagat na ho, tubig na ho. Pero wala ho eh. Ngayon ho, sa sobra hong galing na ho at marami po mga opportunities, maraming mga tawag nito, investors ho, at gusto hong pagandahin ang bawat lugar, lalo ang bawat bansa, ito na ho. Kaya nga kung makita ho natin ang resulta, no? Nakita ho ninyo, mga bundok ho, sisirain, gawing patag, gagamitin nila yung lupa para panambak. Mga punong kahoy, putulin, walang pamalit. Kaya kung nakita ho ninyo, maging sa kabundukan ho natin binabaha, hindi lamang ho sa mga sentro ho. Ibig sabihin, ganun na ho talaga ang damage ho. Ang laki ho ng damage ho ng ating pong bansa. Hindi lamang ho ang bansang Pilipinas. Kung nakita ho ninyo ang China, kagaling ho ng bansang China. Nakita ho ninyo ang kanilang mga project ho. Hindi biro ho, matibay at matatag. Pero nawasak pa rin ho ng kalikasan. Ibig sabihin ho, walang imposible kapag yung galit ho ng kalikasan na po ang umiiral. Di ba ho? Kaya ako ho, totoo lamang ho, dito ho sa aking kinaroroonan ho, hindi na ho ako, lumabas ho ako at ako po'y naulanan. Umagang-umaga, kanina ho, lumabas naman ho ako at naging maganda na ho ang panahon dito po sa aking kinaroroonan. Umulan ho ng mga alas 8, alas 9 ho ng umaga at nakanaka naman ho pag-ambon at ulan ho nitong kahapon. No? Pero kaninang umaga, lumabas ho ako. Wala na ho kung nasalubong na ulan. At ako po naglakad-lakad para tignan po ang aking kapaligiran. Pero kahapon ho, talaga hong umagang-umaga pa lamang, 5 o'clock o 6 o'clock in the morning, early in the morning ho, lumabas ho ako
Ako po pumunta ho, tumungo sa isa ho sa pangunahing kaliho rito sa aking kinaroroonan at nakita ko talaga ang pagragas ho ng baha, ng tubig baha, no? Talagang sabi ko matindi ho ang maging pinsala nito. Pag tumama ito sa mga kabahayan, hindi ko halos ho mawari ho kung saan galing ang mga tubig na ito. Talaga ho ako'y nagtataka ho. Kung makita ho natin yung mga gripo ho namin dito, kahit masiguro buksan namin ng pinaka-full ang amin pong metro ng tubig ho, mahina po talaga ang daloy ho ng tubig ho namin. Pero nung bumugso itong habagat o bagyong Karina ho, nag-uulan, no? Naramdaman ho namin o naramdaman ho natin saan ho galing ang tubig na ito. Biruin ho ninyo, ang Lamisa Dam ho, malaki na po ang kulang ng tubig, napuno ho dahil lamang sa ulan na yon. At ang iba't iba hong mga dam pa ay nagpakawala na rin ng tubig ayon po sa ating pong napanood at napakinggang mga balita. Kaya matindi po talaga ang pinsala po nitong bagyong habagat Karina. I hope po sa susunod wala na hong ganitong uri ho na maranasan natin. Grabe ho talaga, yung kaliho natin, nagihong dagat ho. At yung iba nga ho, ginawa na lamang hong swimming pool ho. Kung nakita ho ninyo yung Lagos Nilad, dyan ho sa lungsod ng Maynilad, lungsod ng Maynila. Maynilad kasi yung tubig ho namin dito, supplier ng tubig. Mahina po yung tubig ng mga nakarang araw ho. Ay ditong pumasok na ho si Bagyong Karina ho. Medyo maganda-ganda na ho yung daloy ho ng tubig namin dito. Siguro hindi naman ho kasalanan ng Maynilad, kundi po marami na rin po talagang mga residente. Marami na pong mga apartment building ho na tinatayo ho rito sa aking kinaroroonan. Kaya siyempre ho, humina po yung pressure ng tubig, no? Kaya kung nakita ho ninyo yung lugar ho ng Lagos Nilad ho, ng lungsod ng Maynila ho, abay ho ay ginawa hong swimming pool ng ating mga kababayan ho dyan, ha? Dyan ho siya, naligo ho. Kaya mag-ingat ho kayo, lalo na sa ating mga kababayan, naligo ho sa baha, ha? Delikado ho yan para ho sa leptospirosis ba? Tama ba ako? At siyempre ho, salamat ho kasamang July Pudo. Kahapon ho, naputol ho kami. Nagkaroon ho ng brownout ho dito sa aking kinaroroonan. Lintik ho ang talaga hong sakripisyo pag walang kuryente. Kuryente at tubig ho, kailangan po talaga ng bawat pamilya. Sabi ho nila, di bali mawala ng kuryente basta may tubig lamang. Okay, ngayon ho, kailangan dalawa. Mayroon ho tayo. Napakahirap pag walang kuryente. Umuulan ho. Marami pong, sabi nga nung iba ho, malamig na ho. Malamig na ang panahon. Pero dito ho sa amin, medyo mainit kasi nasa kami. Medyo sarado po itong aming kinaroroonan. Ulitin ko po, ako po taos-pusong nagpapasalamat po sa lahat po ng mga volunteers, non-government organization. Hindi ko na kayo isa-isahin. Sa lahat po ng mga fraternities, mga fraternity natin dyan, salamat po ng marami sa inyo. Kayo po ay nakiisa at tumulong ho para mag-rescue, maging volunteers ho sa ito pong ating pong naranasang pagbaha. Yung ating pong mga barangay tanod, hindi lamang ho peace and order ang kanila pong ginagawa, kundi po naglilibot din ho sila. Naglibot ho sila sa kanila pong nasasakupang barangay upang tignan po ang mga sitwasyon. Kung ano na po ang naging sitwasyon sa bawat lugar o bawat bayan o bawat kali o bawat bahay. Mismo po ang ilang mga barangay kapitan, kasama po ang kanila po mga kagawad, barangay kagawad, ang kanila po mga konsihal ng barangay, naglibot kahit delikado talagang sinuong nila para lamang maabot nila upang mabigyan ng tulong o ma-rescue yung ating pong mga kababayan na biktima nitong baha dahil po sa bagyong habagat na Karina. At isa din po sa akin pong nakita na naging pong kakaiba ito pong isang aktor o artista na si Gerald Anderson. Artista ito at isa din pong basketballista. Mabait ito at nakita ko talagang kinakatok nila kasama po ang kanyang mga kasamahan. Para sila mag-rescue, mag-volunteer para tulungan nila ang kanila pong mga kalugar. Kung ang lahat ng tao ganyan po ang ginagawa, wala maging problema sa bansa natin. Dapat talaga magtulong-tulong at magkaisa. Lalo na po sa panahon ng sakuna. Isang tabi muna natin ang politika. Tayo'y magsama-sama
Sabi ko nga ho, walang imposible kapag sama-sama ho tayo. Hoy, kabilis ho talaga ng oras ho. 15 minuto na lamang ho ang nalalabi para matapos na ho tayo sa hapon na ito. At siyempre ho, magandang hapon din po sa aking kasamang Natsal Forte, ang aking mga kasamahan ho dyan. Kahapon nga ho, siya ho na stranded ho. Hindi ho talaga niya naikot. Magihong ang bayan ho ng Cainta Rizal. Hindi ho niya napuntahan dahil tumungo ho siya sa Pasig ho. Sa lungsod ng Pasig, hindi na ho siya makauwi sa kanya pong tahanan. Dahil sa grabe ho talagang baha. At tumawag din po ang ilan kong mga kaibigan ho, stranded din ho sila. Ang kanilang mga motor, hindi ho makadaan sa baha. Ang kanilang mga kotse ho, andun ho, palutang-lutang ho, kaya kawawa ho. Baka bukas makalawa ho. Maging mura na naman ho ang bintahan ng sasakyan. Diyos ko, grabe ho talagang hirap na ating dinaranas. Kaya ako din po, nag-alala din po sa aming sasakyan. Nagsinamit ho baka kako Ginoo pa talaga ho, ibang klase. Salamat po sa inyo, salamat po sa inyong mga comment ho, at lalo na po sa inyong pag-share. Magi ho yung dyaryo ho namin. Dapat kukunin namin ho kahapon at maging kanina ho, hindi pa ho namin nakuha. Bukas na ho yan. Yan naman ho yung weekly issue ho yan, ha? Ulit ho, ako po yung nagpapasalamat po sa St. Gerard Charity Foundation o St. Gerard Construction Company ho, ha? Nakalimutan ko lamang ang buo. Pero yung isa ho, St. Gerald ho, Charity Foundation ho, sa pangunguna ho ni Kuyang Corley at Ate Sara Diskaya ho, ha? Maraming salamat po sa inyo, sa pamilya Diskaya, sa patuloy ho nilang pagtulong ho sa pamamagitan ho ng medical at dental medical mission, ha? Mabuhay po kayo. Talaga hong kailangan ho din makipagtulungan. Sabi nga po na kanina ni kasamang July Pudok, na maglagay daw ang Pangulo ng mga klinik o pagamutan, lalo na sa mga ganitong sitwasyon. Ano? Tama ho yan, Pangulong Bongbong Marcos Jr. dahil kamakailan ho, ibinalita po na ang Philippine General Hospital ho, maging sa outpatient department ho nila, OPD ho, talagang punong-puno na ho. Hindi na ho kakayanin para ho sila mag-cater pa ho. Pero siyempre, naturalmente ho, lahat ho na pupunta ron, kailangan ho nila talagang gamutin. Kailangan ho nilang i-check upin. Pero sobra na ho talaga ang populasyon ho. Kaya dapat ho sa bawat probinsya o bawat distrito ho ng probinsya, maging dito sa Metro Manila, hindi lamang ho nakatuon doon po sa Philippine General Hospital. Dapat ho talaga maglagay. Halimbawa sa probinsya ho ng Cavite ho, maglagay ho ng napakalaking hospital ho dyan, katulad ho sa Philippine General Hospital, na hindi na ho kailangan i-transfer ho nila kasi ang iba ho dyan, kaya napupuno yung hospital ng aking binabanggit ho, na ating pinag-usapan, dahil nga po hindi kinaya ho nila yung ibang mga sakit ho, hindi nila kayang gamutin, kailangan nilang dalhin pa ho sa Philippine General Hospital. Naalala ko po yung aking pong amain ho, yung tito po ng aking pong may bahay ho. Siya po yung na-disgrasya ho dyan sa probinsya o sa lalawigan ng Quezon ho. Medyo malayo na ho ito malapit na ito sa boundary ho ng Camarines Norte, pero sakop pa rin ho ng Quezon. Mantakin ho ninyo, doon na disgrasya ho. Hindi kinaya ng mga hospital doon, dinala pa rito ng ambulansya dito sa Metro Manila. Kung meron ho doon na magaling ho o kompleto ho na pasilidad, hindi na ho kailangan pumunta sa Metro Manila, di ba ho? Kaya kung matupad po yan ang sinasabi po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., kaya nga sabi ko, nung tayo nag-usap nung Martes, after ho ng State of the Nation Address o suna po ng ating Pangulo, 4 lamang ho ang aking pong sinasabi. Isa ho ron, trabaho. Pangalawa, edukasyon. Pangatlo ho, kalusugan. Ito pong health problem ho, o ito pong mga hospital, medical, At ang pinakahuli po, itong peace and order na dapat ito ang una. Pero siyempre, unahin natin yung trabaho, pag-usapan. Dahil pag walang trabaho, walang kita, walang pera, walang makain. Nga ho tayo, nga. Ganun ganun ho. Sinyas po ng iba po nating kababayan. Kaya kung mayroon po tayong magagandang pasilidad sa iba't ibang probinsya, mga hospital, lalo na itong ating pampubliko, ang mga private hospital halos maganda po ang kanila pong pasilidad. Kung nakita ho ninyo dito sa Metro Manila, marami po ditong class A na hospital.
kanya lamang sino ang pwedeng pumasok ko riyan. Siyempre, may mga pera lamang, di ba ho? Naalala ko tuloy, meron akong mga ilan hong kakilala at kaibigan o maging tumatawag ho sa akin, humingi ng tulong, no? Na sila'y matulungan sa kanilang bayarin ho. Ay meron pong sinasabi po ang ilan po nating mga kaibigang mga politiko, na ang pwede nilang tulungan ay yung pong mga na-admit lamang ho sa public hospital. Alam ba ninyo kung magkano po ang kanila pong mga charges po sa kanilang mga pasyente? Halos milyones. Saan hahanapin niya ng ordinaryong mamamayan na si Juan de la Cruz? 100,000 na nga, 100,000 lamang ho, umiiyak na ho yung tao ho eh. Kaya karamihan sa mga mahirap ho, hindi na ho kinaya. Naputulan na po ng hininga dahil po walang kakayahan upang pong ipagamot doon po sa mga mamahaling ospital. Katulad ho nitong pagbaha na ito, mabuti na lamang ako'y nagpasalamat, talagang na-anticipate na ho, magaling na po ang ating mga kababayan. Alam na ho nila baha. Di ba ho, nakita ho natin, marunong na ho sila eh. Alam na kagad nila yung proseso. Pag may baha, lilikas. Kung may baha, aakyat sa mas mataas na parte ng kanilang tahanan. Kung may baha, magpa-rescue. Di ba? So, magaling ho at marami na rin pong kaalaman. Hindi ho katulad dati, magulat ka na lamang, lumulutang na lamang. Pero meron pa rin hong iilan na mga binabalita ho na nawala ho nilang mga anak dahil sa pagbaha. Sana ho. Sana na talaga hong makita ho ang kanilang mga mahal sa buhay na nawala. Yung mga nakita ko naano doon sa baha, sana po buhay pa ho sila ngayon. Kaya hindi biro, napakaswerte natin kapag tayo ho hindi ho tinamaan ng baha itong nasabi hong bagyong Karina o habagat ni Karina. Isipin ho ninyo yan, hindi pa ho ganun kalakas ang hangin ho. Habagat pa lamang ho yan, pero lintik ho talaga ang distrusong inabot po natin. Kaya kung nakita ho ninyo ang mismong Pangulong Marcos lalo na ho sa Kamanaba area, Caloocan, Valenzuela, Nabutas, Malabon ho, inikot ho ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang hindi ko lang alam ho kung talaga bang mayroon hong declaration ho, dapat under state of calamity na ho ang bansa ho natin, di ba ho? Magi ho ang probinsya ng Bulacan talaga hong malaki ang naging distroso, ano? Sa totoo lamang mababang area din po ang Bulacan, ano? Kaya salamat ho ng marami, dakilang Panginoon, at kami po inyong iniligtas. Kahapon ho, nung ako'y sumilip po sa aming labas, so talaga ho, nagmistulang lawa na ho ang aking kinaroroonan. At doon ho, sa unahan namin ho, ay halos ho, umabot na ho, lagpas tao, o hanggang liig ho, ang baha. Kaya ako nagpasalamat po, hindi lamang ho dito sa lugar ko, maging sa iba't ibang mga lugar, probinsya ka man o Metro Manila, na maaga po ang ating mga opisyalis ng gobyerno. Lalo na po yung mga nakatira ho sa tawag nito sa mga ilog o sa tulay, no? Sa ilalim ng tulay, sa ilog ho. Mag-ingat po kayo, lalo na po pag naramdaman ho ninyo, magdamag ho na pagulan, lumikas na ho kagad kayo. Kaya sa mga barangay ho na talaga hong aktibo, salamat ng marami sa inyo. Yung iba hong patulog-tulog, dapat gumising na ho tayo. Unahin ho natin ang kapakanan ng ating pong mga kabarangay. Yung mga LGU ho dyan, magbigay ho kayo ng tulong ho. Dapat may ayuda na ho kayong binibigay ho sa ating mga kababayan. Siyempre ho, magandang hapon po sa aming pong publisher ho. Marilyn Gobulelong Kanaya is watching. Uli ka, Jaryo. Number 1 ho, kailangan ngayon, kaya malaking budget na naman ho ang kakainin itong bagyong Karina ho. Pangatlong bagyo pa lamang ho yan, E, B, C o Karina o letter C, Marami pa hong bagyong darating, pero harinawa ho, harinawa. Hindi na ho dadapo sa atin, wala na hong ganitong klaseng distroso, Isipin ho ninyo, isipin po natin July pa lamang ho ngayon, hanggang November ho yan, may bagyo ho, I hope na hindi na ho katulad nito. Normal lamang ho kung umulan, bumahaman, wag na ho ganitong klaseng baha. Halos wala ka nang maikutan ho . Nagmisto lang mga laruan na lamang ang mga sasakyan. Yung mga nakaparadang sasakyan nasa tabi. Biglang may dumaan na sasakyan. Siyempre hatawin ho yan. Dahil baka ho pagka
yan ho ay na balaho eh. Sigurado ho, tirik ang abutin. Di siyempre, hampas ho ang tubig. O yung mga sasakyan ho na magkatabi, minsan ho, nagbabanggaan na ho dahil lumutang na ho sa tubig. Di ba ho? Kaya tayo din ho mga motorista, kapag naramdaman ho natin, wag na ho tayong lumabas pa, wag na ho tayong bumiyahi pa. Di ba ho? O, hayaan na natin yung ating pinapasukan. Magalit man ho sila eh. Meron man silang inahabol ho eh. Na deadline, hayaan na ho natin kaysa mabiktima pa ho tayo. Di ba? Mas stranded ho. Mas malaki po ang pinsala kapag ang isang padre di pamilya o madre di pamilya hindi makauwi sa kanilang tahanan. Paano na lamang ang kanilang mga anak na naiwan? Di ba ho? Lalo ho kung may mga maliit pa silang mga anak. Edad na 5 taon hanggang pataas. Mas lalong kawawa pag 1 taon. Di ba? Kaya kailangan po sa ating mga kababayan na kapag naramdaman ninyo ganitong panahon, ganitong sitwasyon, huwag na ho kayong pumasok. Hayaan nyo na kung suspindihin man kayo ng inyong kumpanya at sampahan na lamang ninyo ng kontrademanda. Di ba ho? Dahil nga po sa kanilang kagustuhan na kumita ho upang ang iba ho kasi no work, no pay. Ang iba naman ho, mag-leave ka para ikaw ay mabayaran. Paano kung ang leave mo ay ubos na? O paano kung yung kumpanya ayaw dahil sabihin ng may-ari, ako nga may-ari ng kumpanya, pumasok ikaw pa na isang manggagawa. Di ba ho? Kaya ang iba ho, napilitan na lamang ho pumasok sa trabaho. Kaya wag naman sana ho, ha? Kaya kailangan ho, unawaan lamang ho, ha? Ang dami ho talagang na-stranded ho, ha? Ang iba ho, hindi na ho makauwi. Ang iba nga ho, halos ho 24 hours ho, naghintay kung kailan ho bumaba ang baha. Di ba ho? May mga party naman ho na mabilis tumaas ang tubig, tapos mabilis naman ho bumaba ang tubig. Di ba ho? Dahil nga po doon sa problema natin sa ating drainage system, tingnan ho ninyo, nagpang-abot ho yung tubig sa kabundukan at ang tubig ho sa karagatan, di ba ho? Kaya ang bagsak ho, baha, di ba? Yun ho ang problema natin. Kaya yan ho ang isa ho sa mga problemang kinakaharap ho ng Marcos administration. Upang makamtan ho, tulungan ho natin ang ating pong Pangulo, di ba ho? Suportahan natin. Magkaroon tayo ng bayanihan ho, di ba? Okay, maraming salamat po sa inyo at bukas muli tayo magsama-sama sa ating palatuntunan Hulika ni Jojo Sibial dito lamang ho sa Hulika Radio Internet Broadcasting at Hulika News TV. Mabuhay po tayong lahat at salamat po ng marami sa inyo. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Mag-ingat po tayo dahil nandyan pa rin po ang pagbugso ng pag-ulan. At lagi ho kayo magdala ng raincoat o rain gear na para ho. At doon po sa mga motorista, mag-ingat po kayo sa mga lugar na inyong dadaanan. Baka yung lugar na daanan ninyo ay bahaing lugar. Mag-ingat po kayo at Diyos mabalos at mabuhay ang masang Pilipino. Daghang salamat sa inyong tanan. God is good all the time. To God be the glory. God bless. Adios amigos. Bye-bye. Thank you. See you tomorrow. Same time, same place.